Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang isang magandang programa na sisimulan ng administrasyon ni PBBM. Kailang duda ako, my personal opinion. Pang ano lang ito, pang SONA ngayong July. Ito, July na pala ngayon. Pang SONA at pang-eleksyon kasi sisimulan na ng kuwan eh. Okay, ano itong magandang programa? Ito headlines ng Philippine Star. More Kadiwa stores to sell 29 pesos per kilo of rice. Wow! Palakpak naman dyan. Di ba maganda? 29. Mababa na yan. Marami ang pipila niyan. Marami ang matutuwang Pilipino. Yung 29 pesos per kilo na bigas. Kaya lang, may problema. Okay, dito sa article na ito, inamin ng DA na naging inactive ang Kadiwa for halos isang taon. Ang tagal ko nang naghanap ng Kadiwa stores para makita kung anong itsura. The last time na nakita kong Kadiwa noong 1970s pa, estudyante pa ako noon, panahon ni Marcos Senior. Ngayon, ipinagmamayabang ng Marcos Junior ang kanyang Kadiwa. Tandang-tanda ko ba yung last year nga SONA? Anito, sabi niya, napatunayan natin na kayang pababain ang presyo ng mga bilihin kagaya ng bigas, karne, isda, gulay, asukal sa pamamagitan ng ating mga Kadiwa stores. Tapos binanggit niya how many 700 Kadiwa daw buong na nagbebenta ng murang After that, inamin ng spokesman ng DA na naging inactive ang Kadiwa. At ngayon na lang nila bubuhayin ang Kadiwa. Sisimulan daw nila ngayong Friday. Okay? Saan ang mga Kadiwa na ito? Naka. Dito sa balita ng Philippine Star, initially 3 Kadiwa lang daw. 3 Kadiwa lang ang magbebenta ng murang bigas na 29. Buong Pilipinas ito eh. Sinong pagsilbihan nila? Yung nandyan lang sa Metro Manila, paano yung naghihirap sa buong bansa? But anyway, sabi ng DA, dadagdagan pa daw nila ang Kadiwa. Hindi pa nila ma-announce. Kaya gusto kong malaman kung meron bang Kadiwa sa Cagayan de Oro, sa Bukidnon, kasi pupunta talaga ako. Okay, pupunta at titignan ko ano ba ang laman ng Kadiwa na ito. Then, isa pa. Itong ibebentang bigas, yung 29 per kilo, ito na yung laon rice. Ano yung laon? Old stock. Parang narik. I don't know kung gaano kasarap o ang amoy itong laon, old stock na ibebenta nila. Compared yung natikman ko nung 1970s. Narik rice, ang baho. Kahit ilang beses na hugas-hugasan, nandun pa rin yung baho. Kaya lang, pinagtiisan namin na kinain dahil gutom na kami. Nabagyo, na baha kami. Kaya, ayun, naghirap ang buhay. So, yan po. Ang, ano pa? So, dadagdagan pa daw nila sa ngayon is 3. 3 lang ang Kadiwa stores. Initial na magbenta. And of course, nasa Metro Manila, baka nandyan lang malapit sa DA office. But dadagdagan daw nila. Tapos,
hindi lahat pwedeng makabili ng murang bigas. Nako, lalong magagalit ang taong bayan nito. Parang nangyari noon sa Cebu City last year, yung ipinagmayabang ni Speaker Romualdez na 20 pesos per kilo. Natupad na ang pangako ng Pangulo. Yan ang speech ni Speaker eh. Nagpunta sa Cebu. Nagpa-video pa siya doon na siya mismo ang nagkikilot, siya ang nagbebenta. Wow, ang galing. Sana tuloy-tuloy yun. Kaya lang, isang araw lang yun. Bakit? Dahil sa dami ng Cebuano na gustong bumili ng 20 pesos per kilong bigas, nako, hindi na makayanan ng Cebu Provincial Government na i-subsidize. Kasi subsidy yun. Hindi ka naman pwedeng magbenta ng 20 pesos per kilong bigas na hindi mo dagdagan yung puhunan. So yun. So ito, kakaunti lang. Sabi nila, vulnerable sectors of society. So huwag kayong umasa na pipila. Number 1, persons with disability. Okay naman, kawawa yung mga naka-wheelchair na lang. Next, solo parents. Kawawa nga naman, isa lang nagtatrabaho. Senior citizens. Then, pang-apat, indigenous people, mga katutubo. Expected daw mga 6.9 million households itong beneficiaries ng 29 per kilo na bigas. Kailan, how about the general public? Matutuwa ba kayo na ikaw hirap na hirap ka rin, kailang hindi ka PWD, hindi ka solo parent, hindi ka senior citizen, hindi ka katutubo. Diba? Dapat makabili ka rin sana, kailang wala. Kaya sabi ko, pangso na lang ito para lang may announce ang Pangulo na nagbebenta na tayo. Yan. Tayo na sa batasang pambansa. Mga kababayan, nagagalak ako ipaalam sa inyo na nagbebenta na tayo ng murang bigas. 29 pesos per kilo. Nasimulan na natin yan sa buong Kapuluan. Yung pala kakaunti lang ang nagtitinda ng tas kukunti ang nabinisyon kasi hindi naman for general public. So, ito magbabackfire itong programang ito kasi nga pangso na lang mamaya election, malapit ng election eh. Plus isa pa. Okay lang sana, example, katutubo. Yung ating Talaandig katutubo, yung tinutulungan natin sa 10 City, nasa paanan ng Mount Kitanglad. Example, ang Kadiwa Store, nasa Cagayan de Oro. Bababa. Magpamasahe. Walang bus, walang jeep na magpakyaw sila ng bao-bao o yung tricycle hanggang Talakag. 500 pesos na yun. Plus Talakag to Cagayan de Oro, another 200. Ako, paki-import. Ang mabili lang na bigas is 10 kilograms. That's good for 1 month. Naku, lugi ang mga katutubo. Imagine mga katutubo ka, galing ka sa bundok. Pupunta ka sa karamihang Kadiwa Store, nasa sentro, bayan man o syudad. Magkano ang gastos pamasahe ng katutubo? Bibili ng 10 kilograms lang, babalik na naman. Lugi. Kaya itong programang ito, kung gusto man nilang tumulong is, kung sa Bisaya pa, taphaw. Ano bang taphaw sa Tagalog? Pakitang insincere. Nasaan ang katutubo? Di ba wala naman sila sa syudad. Nasa mabuti kung ang Kadiwa Store nila dadalhin nila sa bundok. Maniwala ba kayong magtatayo sila ng Kadiwa Store doon sa bundok? Wala, sa syudad lang yan, sa mga town centers na malalaki. Yan ang Kadiwa.
Ang tagal ko na ngang naghanap ng kadiwa, hanggang ngayon wala pa rin. Kaya ito po, palakpakan natin itong tawag nila Bigas 29 program. Mm. So, tingnan natin. Friday, magsisimula na daw. Magpapahanap ako ng Kadiwa Store at sana may mahanap kami. Kaya lang, paano kami bibili yung talaandig? Magpapamasahe. Malulugi. Ay, huwag na lang. Kanila na lang. Inyo na lang ng inyong 29 pesos per kilong bigas. Kung ganyan man lang ang klase ng programa na limited lang ang inyong kadiwa at huwag nyo nang ipagmayabang. Uunahan na natin yung pagmamayabang nila ng kadiwa. Ang budget ng kadiwa for 2024 halos half billion, if I'm not mistaken, 429 million pesos budget ng kadiwa. Inamin nila na naging inactive. Anong nangyari doon sa pundo ng kadiwa? So, yun po ang mga tanong ngayon. At I don't know kung anong kahinatnan nitong Bigas 29. Malapit na po ang eleksyon. Bakit ngayon lang ni-revive ang kadiwa? Timing. Kung talagang totoo sana na pagsilbihan ang mga kapuspala, dapat tuloy-tuloy yung kadiwa na yan na ipinagmalaki ng presidente nung last na sona niya, tuloy-tuloy at damihan niyo ang kadiwa. Hindi yung guerrilla. Yung guerrilla. Nandyan ngayon, bukas wala na. Papakita lang. Yan ang tatak ng administrasyong ito. Dapat gayahin niyo yung tatay niya, Marcos Sr. Permanente ang mga kadiwa noon. Ngayon, wala. Pang ano lang, pang sona, pang eleksyon.